Nitong hapon mga kapatid, as we begin in our study of John chapter 5, this Resurrection Sunday, nais ko po muna maipuntuho dito that hindi talaga maikakaila sa katuruan po ng bagong tipan na si Jesus po ay muling mabubuhay. Napakalinaw mapa Mateo, mapa Marcos, Lucas o Juan, at pati na rin po sa aklat na mga gawa. Kitang-kita ho natin na pagkatapos po na mamatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo, pagkalipas po ng 3 days, ang sabi po ng salita po ng Diyos na siya po ay muling nabuhay. Matter of fact, ito po ang ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung atin po babasahin saglit sa unang Korinto Kapitulo 15, kung atin po saglit babasahin sa unang Korinto 15, 1 Corinthians chapter 15, at simulan po natin dito sa talatang 3, napakalinaw na ito ay tinanggap ng iglesia bilang pinakamahalagang doktrina sa church. Sa unang Korinto 15:3, ito po nakalagay, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. So hindi lamang po ang bagong tipan ay nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, pati na rin po ang lumang tipan. Kung babasahin po natin sa bawat chapter ng aklat ng Salmo or various chapters of the book of Psalm, napakalinaw na mismo si David under inspiration, hindi niya ho alam na ang kanyang itinutukoy pala ay ang Panginoong Jesus, nung sabihin po niya, hindi mo hahayaan at hindi mo pababayaan ang iyong lingkod na mabulok ang aking katawan sa libingan. Pero he was pointing to Christ, a reference of the resurrection. This Resurrection Sunday teaches us mga kapatid na si Jesucristo po ay muling nabuhay. At maaari ho natin tanungin, bakit ho tayo nagtitipon tuwing linggo? Dahil ayon po sa Mateo 28, kung ating po babasahin, ito po ay konektado sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mateo 28, talatang 1, Matthew 28, verse 1. Ito po ang nakalagay. Madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tignan ito. Biglang dumindol na malakas at isang anghel ng Panginoon ang buwaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalo nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayo matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. So bakit ho tayo nagtitipon tuwing linggo? Dahil ito po ay konektado mga kapatid sa muling pagkabuhay ni Kristo. If Jesus was not risen from the dead, if Jesus was not raised from the grave, ang ating pagsamba, ang ating pagtitipon, ang ating pangangaral, ang ating pananampalataya, at lahat ng ating mga hinaharap po na pagsubok, kung saan nagtiis ho tayo alang-alang po kay Kristo, ay mawawalang saysay if Jesus was not raised from the dead. So napakalinaw that Jesus and His resurrection could not have been anything foreign who sa atin, as what we see in the Gospels, as what we see in the book of Acts, as what we see in the book of Psalms and the entirety of the Bible. Hindi maikakaila na si Kristo is going to come out of that grave. Dahil ang nilalarawan po ng resurrection po ni Kristo ay ito. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, may kapangyarihan ang kasalanan sa Kanya. Dahil ang lahat na nagkasala, sabi po ng Biblia, ay hinahawakan ng kamatayan. Pero dahil po si Jesus, kailanmay hindi nagkasala, hindi siya kaya i-hold down ng kamatayan because Jesus is sinless.
Jesus is perfect. Kaya ang sabi po in the book of Revelation chapter 1, kung atin po saglit babasahin, Revelation chapter 1, Revelation chapter 1, at simulan po natin dito mga kapatid, sa talatang 17, Revelation chapter 1 verse 17. Sabi po dito, nang makita ko siya, napanhandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo. Buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever, and I hold the keys of death and Hades. Ang ibig sabihin po na hawak po ni Kristo ang susi ng kamatayan at ang impyerno is another way of saying, I have all authority over the powers of sin. I have all authority over death. Kaya nga mga kapatid, yung inaawit po natin kanina, at pati na rin po dito sa teksto na ating po tatalakayin, ang sino man na kay Kristo ay hindi lang po niligtas mula sa kanyang kasalanan. Pero ang sino man po na kay Kristo pagdating po ng kanyang pagbabalik, bubuhayin po ang mga namatay kay Kristo. Because as Jesus died and was raised from the grave, we have also died to sin. And one day, bubuhayin po tayo muli pagdating po ng tamang panahon. At sa gayon mga kapatid, nais ko na po maipaliwanag sa atin ang ating main teksto po dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 5. Kung atin po babalikan ang John chapter 5. Now, madalas po natin naririnig tuwing Resurrection Sunday ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay napaka-importante na pag-aralan. Yan po ay napaka-importante na paksa na dapat unawain ng bawat mananampalataya. Bakit nga po ba muling nabuhay si Kristo? Ayon po sa naipaliwanag po kanina, He needed to be raised from the dead upang siya po ang magtagumpay para sa atin, laban sa bitag po ng kamatayan, laban sa stronghold po ng kasalanan. And for that reason, Jesus was raised from the dead. Pero sa Biblia, ang muling pagkabuhay ay hindi lang po natatapos sa pisikal. When we hear about the word resurrection, this is not just limited to physical resurrection. Pero kung tutuusin mga kapatid, yung benefits of the gospel, which is ang sino man na kay Kristo, ay one day muling bubuhayin physically. Ang makakaranas lang po nitong physical resurrection one day ay walang iba kundi yung mga taong nakaranas ng spiritual resurrection. Ang resurrection is not only physical. There's also something called spiritual resurrection. Ang termino na spiritual resurrection ay katumbas ng mga termino tulad ng born again, regeneration, eternal life. Hindi ka pwede magkaroon ng buhay na walang hanggan if you're not born again. At hindi ka pwede masabihan na ikaw ay born again na hindi po pa nararanasan yung muling pagkabuhay sa espiritual na kung tawagin spiritual resurrection. Bakit nga po ba nagkaroon tayo ng conviction upang magsisi sa ating mga kasalanan? Bakit nga po ba tayo nagtitipon na taos-puso? We desire to worship God in spirit and in truth. Bakit po tayo nagkaroon po ng nais na pag-aralan at siyasatin maigi ang kanyang mga salita? At bakit po tayo nagkaroon po ng pagbabago sa ating buhay? Mula sa kadiliman, inilipat po tayo sa liwanag ni Kristo. Ay dahil po mga kapatid, sa katuruan na kung tawagin, spiritual resurrection. The resurrection of Christ is a beautiful thing. Pero kung hindi pa ho natin nararanasan yung tinatawag na spiritual resurrection, hindi ho natin ma-appreciate ang muling pagkabuhay ni Jesus. At hindi ho din natin makakamtan, mga kapatid, ang mga benefits of the resurrection of Christ.
So saan ho natin makikita yung katuruan ng spiritual resurrection? Well, dito sa aklat ng Juan Kapitulo 5, tayo po ay nasa isang seksyon of the narrative kung saan si Kristo po ay nagpagaling ng isang tao sa araw ng pamamahinga. Isang tao na hindi makalakad. Isang tao na masasabi po natin palaging nag-aabang ng himala sa isang lugar, sa isang pool sa Jerusalem na kung tawaging Bethesda. Now, how do we know this? Dahil sabi po ng Biblia dito sa talatang 1, pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo, sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem, kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan, kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig, pagkatapos makalawkaw ng anghel, ay gumagaling, kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon, 38 taon ng may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. So dito, kitang-kita ho natin, there is a man who is paralyzed. There's a man who cannot walk for 38 years. Pero noong siya'y pinagaling ni Kristo sa araw ng pamamahinga, ang sabi po ng Biblia, siya'y gumaling, siya'y lumakad. Subalit, instead of matuwa ang mga reliyosong tao sa ginawa ng himala ng ating Mesiyas, sila pa ay nagalit dahil sa kanilang mga tradisyon at paniniwala patungkol po sa araw ng pamamahinga. Akala ho nila na kapag ikaw ay nagpagaling ng tao o gumawa ng anumang bagay sa araw ng pamamahinga, nilabag mo na ang utos ng Diyos. Kaya po dito, ang sabi po sa talatang 12, tinanong nila siya, sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, o magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Ito'y nagpapahiwatig sa atin na posible na ang rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ay dahil na rin sa kanyang nakatagong kasalanan o isang kasalanan na hindi niya ipinagtatapat sa Diyos o isang pamumuhay na ayaw niyang talikuran. Kaya sabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala pa, baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinumulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinatawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Bakit po nagalit ang mga pinuno ng Israel? Bakit po nagalit ang mga reliyosong Hudyo ng Israel kay Jesus? Dahil unang-una, sa kanilang man-made tradition, walang pwede magtrabaho, walang pwede mag-travel, walang pwede pumunta dito, pumunta doon on the day of the Sabbath. Pero si Kristo, hindi niya nilabag ang kahulugan ng araw ng pamamahinga. Dahil sa araw ng pamamahinga, ang sabi po ng Biblia, you are to abstain from all secular work. Pero yung gumawa kang ng work of healing, gumawa ka ng work of salvation, gumawa ka ng work para sa Diyos, sa kanyang ikapupuri, hindi po ito nakakalabag sa utos po ng araw ng pamamahinga.
Subalit, hindi lang nagalit ang mga Hudyo dahil po doon. Ang sabi po ng mga Pariseo, kung bakit po sila nagalit, kung bakit nasabi po nila, ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, is because may sinabi po si Kristo na mabigat. Tingnan niyo po yung sinabi niya po dito sa talatang 17. Sinabi ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. In English, of verse 17, my Father is always at work to this very day, and I too am working. So pagkatapos na sabihin po ni Kristo, ito, nagalit ang mga Pariseo. Ano masama para sa mga Pariseo kung bakit sila nagalit? Sinabi lang naman ni Jesus, nagtatrabaho at kumikilos ang aking Ama sa araw ng pamamahinga, at ako rin ay kumikilos at gumagawa sa araw ng pamamahinga. Bakit nagalit ang mga Pariseo? Ito ang dahilan. Sa pananaw ng mga reliyosong Hudyo in Judaism, para sa kanila, ang lahat ng tao ay bawal kumilos o gumawa ng anumang bagay sa araw ng pamamahinga. Pero the only one na pwede lang na gumawa sa araw ng pamamahinga ay si Yahweh. Dahil kung hindi gagawa si Yahweh sa araw ng pamamahinga, kung siya'y titigil sa kanyang paggawa, ang lahat ng tao at ang buong sansinukob ay mamamatay. So ang sabi ni Kristo, ang aking Ama ay gumagawa sa araw na ito. Pero hindi ho siya natapos doon. Dagdag pa niya, ako rin ay gumagawa sa araw na ito. Nang ibig sabihin sa pananaw ng mga Hudyo, the one who holds creation on the day of the Sabbath is God. Pero yung ibig sabihin ni Kristo, ako rin ay gumagawa sa araw na ito. Kung ang aking Ama ay kumikilos in creation of the universe, ako rin ay kumikilos upang magbigay ng panibagong creation sa mga tao wala pang buhay na walang hanggan. Which in this case, hindi lang po niya pinagaling ang paralitiko, pero kundi makikita ho natin, may kapangyarihan po si Kristo na magbigay buhay sa mga itinuring ng Diyos patay sa espiritual. Kaya kung tayo po ay nakakasalubong ng mga taong hindi naniniwala na si Jesus kapantay niya ang Diyos Ama at kapantay ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus, dito po mula sa Juan 5:19 hanggang 29, napakalinaw, kapantay ni Jesucristo ang Diyos Ama. Daw sabi po sa talatang 18, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niya sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Now, when we read verse 19, kung si Jesus ay hindi Diyos, kung si Jesus hindi niya kapantay ang Diyos, sana sinabi niya sa mga Pariseo, tama ang iyong sinasabi. Tama kayo, hindi ako Diyos, hindi ko kapantay ang Ama. Sana yon ang makikita ho natin sa talatang 19. Pero yung nakita ho natin sa 19, sinoportahan pa ni Jesus ang kanilang pananaw. In verse 19, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ang aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Makikita ho natin mga kapatid, nung nabubuhay po ang ating Panginoon Jesucristo dito sa laman. Malinaw, wala ho siyang ginagawa na bagay, pangangaral, pagpapagaling, o mga lugar na pinupuntahan na hindi ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Magtataka ho tayo bakit nung nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo, yung oras at panahon ng Kanyang pagbabalik, hindi niya alam nung panahon na yon. Daw sumusunod lang siya sa kalooban ng Ama. Bakit, Pastor, sa panahon ng Jericho, sa aklat ng Marcos 6, may mga tao gumaling pero hindi lahat pinagaling ni Jesucristo? Daw sumusunod lang siya sa plano ng Ama. Pastor, bakit iilan lang ang lumalapit kay Kristo nung panahon niya pero hindi lahat?
dahil sumusunod lang siya sa kalooban ng Ama. Dito, kitang-kita ho natin, ang kayang gawin ng Ama, nagagawa din ng anak. At ano po yung nagagawa ng anak? Well, talatang 21. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganoon din naman, binibigyang buhay ng anak ang sinumang gusto niyang bigyan nito. Now, this is John 5. This is John 5, mga kapatid. Kapag binasa po ang aklat ng Juan, sino po yung mga taong kanyang binuhay? The last miracle na ginawa ng ating Panginoon Hesukristo in the Gospel of John is resurrecting Lazarus from the dead. Bakit po niya sinabi, si Kristo lang ang may kakayahan kung nanaisin niya na bigyang buhay ang mga patay? Dahil ito po ang tanong, mga kapatid. May nais po ba si Lazarus sa kanyang kalagayan nung siya'y namatay for 3-4 days na buhay ng kanyang sarili? He has no ability. Pero sabi po dito sa talatang 21, binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. Dahil ninais ni Kristo na buhayin po si Lazarus, the Bible says Lazarus was raised from the dead. Pero ito po ba ay natatapos lang sa pisikal na muling pagkabuhay? Well, sabi po sa talatang 25, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Now, there are two things na dapat po natin i-examine po dito. Number 1, may darating na panahon. Ano po yung darating na panahon na tinutukoy po niya? It means, pagdating po ng Kanyang ikalawang pagbabalik, ang mga na kay Kristo ay bubuhayin po physically. At pagdating po sa araw ng paghuhukom, the Great White Throne Judgment, pati na rin yung mga wala kay Kristo at yung mga hindi kabilang kay Kristo, ay bubuhayin po muli upang hatulan po ng Diyos at the Great White Throne Judgment, at pagkatapos po noon, ihahagis po sila sa lawang apoy. Yan yung ibig sabihin na may darating na panahon. Pero may nabanggitin po si Kristo dito. Hindi lang po yung darating na panahon, sabi po niya, darating ang panahon at dumating na nga. Anong ibig sabihin ng dumating na nga? Kung yung darating na panahon ay tumutukoy sa physical resurrection, yung salitang dumating na nga ay tumutukoy sa spiritual resurrection. At ano po ang ibig sabihin po na spiritual resurrection? It means ang sino man tatanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, na siya lang ang natatanging daan upang sila'y magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, ay bibigyan ng spiritual resurrection. Spiritual resurrection. Yan po ang nakakatakot. Tuwing Resurrection Sunday, ang naririnig lang po ng mga tao is, Jesus was raised from the dead. Kung titignan po natin ang ating mga minamahal na Katolikong Romano, sa kanilang mga pasyon, sa kanilang mga Holy Week, sa kanilang mga tradisyon, naaalala po nila ang Panginoon on the Resurrection Sunday. Pero throughout the week, sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. Bawal kumain na ito, bawal kumain ng ganyan. Dapat isusuko ko ito sa araw na ito, etc., etc. Pero sa Biblia, hindi yun ang itinuturo ng ating Panginoon. Ang itinuturo po ng ating Panginoon ay ito. Ang sino man tatanggap ng kanyang salita ay bubuhayin po ni Kristo from spiritual death. Kaya ang katumbas ng salitang spiritual resurrection is born again. Ang katumbas ng termino born again is regeneration. Ang katumbas ng salitang regeneration is to be given life. At ang katumbas ng salitang given life
is spiritual resurrection. Hindi ka masasabi born again kung hindi mo pa nararanasan ang spiritual resurrection. Hindi ka may tuturing tunay na Kristiyano kung hindi ka binuhay muli ng Panginoon sa espiritual. At hindi ho natin magagawa mahalin ang Panginoon Jesus, naisin ang Panginoon Jesus, pagsisihan ang ating mga kasalanan, at tanggapin sa ating mga kasarili na tayo po ay napakasama sa harapan ng Diyos kung hindi po tayo nakaranas ng spiritual resurrection. Minsan naririnig po natin ang katuruan. You must first accept Christ and then you will be born again. Or, you must desire Christ and then you will be born again. Pero ang totoo, hindi yung desire ng tao ang magiging resulta ng kanyang pagiging born again. Pero sabi nga po dito sa 21, tignan nyo ho, 21, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganoon din naman, binibigyang buhay ng anak ang sinumang gusto niyang bigyan nito. Pastor, hindi lang, that's only one verse. Siguro there's other texts in the Bible that say, you will have to desire first and then you're born again. Well, ano po ba ang itinatag ni Juan sa chapter 1? John chapter 1, talatang 12. Juan kapitulo 1, talatang 12. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Sa Juan 1, talatang 12. Sabi po ng Biblia, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero ano yung dahilan? Verse 13, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Spiritual resurrection, where does it come from? It comes from Christ. Dahil sabi po sa talatang 4 ng Juan 1, 4, ang salita ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Kung ang liwanag, kung ang buhay ay nagmumula kay Kristo, paano ngayon nagkakaroon ang mga tao sa kadiliman ng buhay at liwanag mula sa Diyos? Sabi ng Biblia, kailangan ito'y tumugma sa kalooban ng Ama. At sino ho ang may kapangyarihan magbigay buhay? Sabi po sa Juan 5:21, kung ang Ama ibinabangon niya ang mga patay, ganoon din ang anak. At nagbibigay buhay ang anak sa mga taong nais niyang bigyan ng buhay. Are you born again, mga kapatid? Have you been resurrected by Christ? If you have experienced spiritual resurrection, it is because, mga kapatid, ninais ni Kristo na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ninais ng Diyos yun, na bago pa man likhain ang mundo, bago pa itatag ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo, in His plan from eternity past, minahal na tayo ng Panginoon Jesus. At binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan in His plan na natupad po in time. Before you were born, before the world was created, you were already in the mind of God. At sabi po ni Jesucristo, naparito ho siya, not to condemn, but to save the lost. Sino yung lost na binabanggit niya po dito para magkaroon ng spiritual resurrection? Tayo yun. Kaya sabi din po ni Kristo sa mga Pariseo sa aklat ng Mateo, it is not those who are whole that need a physician, but those who are sick that need a physician. Sino po yung mga sick, mga kapatid? Tayo yun. We are sick because of sin. And because of our sin, we are dead. Pero dahil po kay Kristo at sa Kanya nais na buhayin po tayo, ipinaranas po sa atin ang tunay na resurrection through Christ, and that is spiritual resurrection. Pero ang tanong ngayon, mga kapatid, is this, Pastor, ano ang itsura ng spiritual resurrection? How does that look like?
Physical resurrection, alam natin ano ang itsura nun. You look at a dead person, nabuhay muli, that's physical resurrection. Pero ano ang itsura ng spiritual resurrection? Well, simulan po natin dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2. Ephesians chapter 2. Ito po ang itsura ng spiritual resurrection. Efeso Kapitulo 2, talatang 1. Ephesians chapter 2, verse 1. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos. Spiritual death, alienated from God, dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritu naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. At sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. So ang tanong po dito, how does spiritual resurrection look like? Spiritual resurrection looks like this. Ayon po sa talatang 3, hindi mo na babalikan ito. Ang alin? Talatang 3. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. At sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. How do I know that I've been risen with Christ? How do I know that I have been raised spiritually by Christ? Sabi ng Biblia, yung dati mong pagkatao, hindi mo na binabalikan. Yung dati mong pamumuhay, hindi ka na nananatili doon. Yung nais mo noon ay para kay Haring Satanas. Yun ang sabi natin noon. Pero inilipat po ang ating buhay mula from Satan sa tunay na hari at natatanging hari lamang na si Jesucristo. How do I know that I've been raised to life? Your life has been transformed to be like Jesus. Kaya tignan niyo po ang istruktura ng Efeso 2. Mula sa talatang 1 at 3, yan ang dating buhay natin. Pero pagdating sa talatang 4 hanggang talatang 10, yan ang buhay natin ngayon na nakaranas na ng muling pagkabuhay sa espiritual. Kaya ang mga tao nagtataka sa atin, nawa, nagtataka ho sila sa atin. Ano nangyari sa iyo, bro? Ano nangyari sa iyo, sis? Hindi ka naman ganyan. Bakit may pagbabago ka na? Hindi ka na nagbumura. Hindi ka na mahilig magsinungaling. Hindi ka na mahilig magchismis. Hindi ka na makasarili. Hindi na marumi ang iyong dila o marumi ang iyong pag-iisip. Hindi ka na bastos tulad dati. Anong nangyari sa iyo? Nakita po nila ang spiritual resurrection ni Kristo sa ating buhay. Kaya yung sinabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang, that's spiritual resurrection. Kaya nung sinabi po ni Jesus, ang aking Ama ay gumagawa, that's pertaining to sustaining life. Pero sabihin ni Kristo, ako rin ay gumagawa sa araw na ito. He is giving eternal life sa mga makikinig sa kanyang mga salita. Pero hindi lang po natapos diyan, dahil 2 beses, binanggit po yung salitang, dahil kay Kristo, muli niya tayo binuhay kasama niya. Kung babasahin naman po natin ang aklat ng Colossus, Kapitulo 3, ito rin ang itsura ng isang taong binuhay sa espiritual. Colossus 3, talatang 1.
Colossians chapter 3, beginning at verse 1. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. In English, since then you have been raised with Christ, spiritual resurrection, set your heart on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. What does that mean? Ang isang itsura ng isang taong binuhay sa espiritual is this. They will progressively develop a desire na tuparin ang kalooban lamang niya at hindi ang ating sariling kalooban. Hindi ho sila maa-attach dito po sa mundo. They will lose desire for this worldly life, and they will increase in desire for the heavenly King. Yun ang sinasabi dito. Set your affection on things above. Nang ibig sabihin, ituon mo ang iyong pansin at nais na tuparin ang kalooban ng Diyos. Wala po ito pinagkaiba na sinabi ni Kristo sa mga tao sa Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Minsan nakikita lang natin, and all these things shall be added to you. Hindi natin nakikita, seek Jesus. Seek His holiness. Seek what is right in the sight of God. Ang madalas nakikita ng tao, seek Jesus. Bakit? All these things shall be added to you. Hindi nila nakikita, yung all these things shall be added to you ay tumutukoy hindi lamang mga kapatid sa mga materyales o sa mga pangangailangan sa pisikal. Kundi kapag hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, lalo ho tayo napupuno to be full of Christ, full of the wisdom of God, full of the Spirit. Dahil yon ang nais ng isang taong binuhay mula sa espiritual. Have you been raised with Christ? Pastor, how do I know? Examine what is in your mind every day. Sabi ng Biblia, those who have been raised with Christ, they will set their desires on things above. Saan nakaset ang ating desire? Is it on the earth? Or is it on Christ? Is it on old desires? Or the desires of the Spirit? Sabi ng Biblia, because you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Pero hindi lang po natapos diyan, talatan 2. Doon ninyo ituon ang isip nyo, at hindi sa mga makamundong bagay. So ang isang binuhay mula sa espiritual, na naisin po nila na ituon ang kanilang puso't isipan sa mga bagay na makadiyos. Araw-araw, pera na lang nasa isip. Hindi magandang bunga yon. Araw-araw, kamunduhan na nasa isip. Hindi magandang bunga yon. Araw-araw, ang sarili nilang ang iniisip. Hindi bunga yon ng Espiritu. Ang sabi ng Biblia, though we're not perfect, you will desire to set your heart on Christ. Bakit po? Talatang 3, sapagkat namatay na kayo sa iyong dating buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Nang ibig sabihin, God is everything to you. Hindi lang po siya God of Sunday. He is everything to you. He means everything to you. Hindi ka mabubuhay kung wala ang Diyos. Mawala na ang lahat ng bagay, wag lang ang Diyos sa aking buhay. That is what it means na si Kristo ang ating buhay. God is everything to you. Natatandaan ko po at naalala ko ho yung isang binatang mayaman sa Mateo 19. Sinasabi niya, ano ba yung dapat kong gawin para ako'y mabigyan ng buhay na walang hanggan? Dahil sa kanyang pananaw, akala po niya, mahal niya ang Diyos. Akala niya na ang Diyos is everything para sa kanya. Pero nung siya'y sinubukan ni Kristo, ibenta mo
at ipamahagi mo ang lahat ng iyong kayamanan sa mga taong nangangailangan at sumunod sa akin. Sumunod ka sa akin pagkatapos. Ang sabi ng Biblia, natuklasan po niya na ang para sa kanya ay hindi si Kristo. Ang lahat para sa kanya ay ang kanyang kayamanan na hindi niya kayang bitawan. And for that very reason, sabi po ng Biblia, He went away sorrowful. Kaya napakahirap po sa atin na bitawan ang isang bagay na alam natin ayon ng Diyos is because Jesus has not entered the mind in being our everything. Is Jesus everything to you, mga kapatid? Kayong mga kapatiran ho dito, kung may asawa ka na hindi mananampalataya, lalaki man babae, if Jesus is not everything to you, hindi ka magpapatuloy. O sa mga kapatiran dito, kung ikaw ay mawalan ng trabaho, and if Jesus is not everything to you, magpapatuloy ka pa rin ba? O sa mga iba tulad natin, if we're having a bad day, may pagsubok tayo hinaharap, if Jesus is not everything to you, will you thank God for the trials, or will you curse God? Or if things are not going well in your relationships, church, family, children, marriage, if Jesus is not everything to you, will you seek the peace of that relationship? Or will you seek selfishness and pride and unforgiveness and anger? Pero dahil, mga kapatid, tayo ay nakaranas ng muling pagkabuhay, though we're not perfect, binibigyan po tayo ng Diyos ng biyaya na magpatuloy. Dahil sabi po ng Biblia, ang mga binangon po ni Kristo mula sa mga patay sa espiritual ay makikinig sa kanyang mga salita. Have you experienced spiritual resurrection? Now, speaking of galit sa puso, kung tayo po, mga kapatid, doesn't matter who we are, may puot sa matay ng loob sa ating mga kapatiran o sa ating kapwa, bilang mga binuhay muli mula sa mga patay. Ito ang dapat maging ugali ho natin. Kung babasahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 3. Unang Juan, Kapitulo 3. At basahin po natin dito sa talatang 14. Unang Juan 3:14. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia. Unang Juan 3:14. Alam natin, inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ang sino man na popuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Chapter 4, dito po tayo sa Kapitulo 4. Talatang 20, Kapitulo 4, talatang 20. Tignan niyo po nakalagay. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? So ano po ang isang ugali, bunga, buhay ng isang binuhay muli spiritually? They have a desire to love their neighbors, their wives, their husbands, their children, their enemies. Pastor, how do I know na ako'y binuhay muli spiritually? Titigan mo ang iyong kaaway. And if you can look at them and in your heart, wala kang galit, hindi mo na iniisip yung mga nakaraan, kundi punong-puno ka na ng pag-ibig para sa kanila. You have experienced, mga kapatid, spiritual resurrection. Dahil ang isang taong patay sa espiritual, kapag nakikita niya, naririnig niya, naaamoy niya yung kanyang kaaway, kumukulo ang kanyang dugo. Hindi niya matanggal yung mga nakaraan. Bakit po? Hindi pa niya nararanasan ang spiritual resurrection. Now, spiritual resurrection sa atin does not mean na hindi magiging madali magpatawad
Dahil mapakahirap mga kapatid magpatawad kung dito tayo magtitiwala. Pero despite our differences and difficulties, ang sabi po ng Biblia, yung sinimulan ng Diyos sa atin ay tatapusin po niya sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Nang ibig sabihin, hindi niya hahayaan ang isang tao na binuhay po niya spiritually na manatili sa paot o galit. Dahil sabi ng Biblia, inilipat na tayo eh. We've been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. At diyan makikita ng buong sanlibutan na tayo po ay binuhay muli ni Kristo because we love our enemies and we love the body of Christ. Pero kung ayaw ho natin magpatawad, makipagkasundo, o may nilalayuan ka dito sa church, pagkatapos ng pagtitipon, nagtatago ka sa banyo, nagtatago ka sa kotse, umaalis ka na lang dahil may sama ka ng loob. Paano ho natin na ipapakita, binuhay po tayo muli ng Panginoon Jesucristo, spiritually speaking? Hindi. Kapag tayo po ay binuhay muli ng Panginoon Jesucristo, magkakaroon ka ng kagalakan na makihalubilo sa mga taong binuhay din ng Panginoon Jesucristo. And here's another reason why people don't like to gather with the saints. And I'm speaking about unbelievers. Carnal minds will desire other carnal people. Fleshly people desire fleshly people. Worldly people love worldly people. Pero yung mga itinuring ng Diyos na pinabanal, hahanapin nila yung mga kapwang pinabanal. Yung mga taong pinananahanan ng Espiritu Santo, hahanapin din nila yung mga kauri din nila that is also possessed by the Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid kung tayo pa rin ho ay nasisiyahan sa mga bagay sa mundo, maaari sumasa atin pa rin ang espiritu ng mundo. At pasabi po ni Pablo sa Efeso 2, ang taong patay sa espiritual, ang naghahari sa kanya ay hindi ang espiritu ng Diyos, kundi ang espiritu ng mundo na walang iba kundi si Satanas. Kung mahilig pa rin po tayo sa mga bagay sa mundo, and when I say hilig, you just hate Christ, you don't love Christ. Your profession does not match your life. And I'm speaking of those who have no desire for Jesus. Ang nais po namin na tayo po ay makaranas ng born again. Kaya sabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. He will not know Christ. He will not desire Christ. At hindi rin siya makakasama balang araw sa bagong langit at bagong lupa. Kaya this Resurrection Sunday, yes, alam natin na si Kristo po ay muling nabuhay. Pero ang tanong ho dito, tayo po ba? Do we know that we have been raised with Christ? The Christian life ay hindi madali. Bagamat ang pamantayan ng Diyos is perfection. And deep down we know we're not perfect. Pero if you have a fruit, mga kapatid, a fruit of desiring Christ, a fruit to grow to be like Christ, a fruit to live for Christ, then hallelujah, tayo po ay nakaranas ng spiritual resurrection. Pero kung dumadalo lang ho tayo, pasok dito, labas sa kabila, no change, no fear of God, no change in your habits, no change in your behavior, no change in your schedule of managing how you should conduct yourself. Ang tanong po dito is, ibinangon ka ba ng Panginoon Jesus? Has Jesus raised you from the dead? Kasi ang sabi po ng Biblia, may kapangyarihan ang anak na magbigay buhay sa mga nais niyang bigyan ng buhay. Have you been raised with Christ? Yan ang pinaka-importante na katanungan. Because kung hindi pa ho tayo born again, mga kapatid, Resurrection Sunday should not be a time of celebration for us. It should be a time of fear and trembling. Tulad po ng Christmas. Marami tao nagsasabi, Merry Christmas.
Pero Merry Christmas ay nagiging Merry Christmas lang para sa mga mananampalataya. Pero ang mensahe ng Christmas para sa mga hindi mananampalataya, kung hindi sila magsisisi, may mangyayari masama sa kanila. Eh what about Resurrection Sunday? Kung hindi magsisisi ang mga tao, what's the bad news for them? Basahin po natin ang Juan Kapitulo 5. John chapter 5. Tulad ng Christmas, there's also a bad news for those who don't understand the resurrection of Christ. John chapter 5. At simulan po natin dito sa talatang 28. John 5 verse 28. Sabi po ng Biblia, huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa na mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa na masama ay parurusahan. This Resurrection Sunday, have you been raised with Christ? Kung ang sagot po ay oo, purihin ang Diyos. Bakit po? Mapapabilang ka sa sinabi ni Kristo dito sa 29. Ang mga gumawa na mabuti, nang ibig sabihin ang mga tumanggap kay Kristo, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga taong hindi pa nakakaranas ng spiritual resurrection, dahil hindi nila nais tanggapin si Kristo, here's the bad news for them. Verse 29. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. So in short, ano po ang mensahe and main idea of chapter 5 ng Juan? Well, ano po bang ginawa ni Kristo sa Juan Kapitulo 5? Nagpagaling po siya sa araw ng pamamahinga. Pero yung mga Pariseo at yung mga ibang Hudyo na religyoso, hindi nila matanggap si Jesus bilang Diyos na kumikilos sa araw ng pamamahinga. Ano po ang dahilan? Ipinaliwanag ni Kristo, dahil nagbibigay lang ako ng buhay sa mga nais kong bigyan ng buhay. At kung hindi nyo ako tatanggapin, ito ang maging kahihinatnan ninyo. Ang mga gumawa na masama, nang ibig sabihin hindi tumanggap kay Kristo, makakaranas sila ng muling pagkabuhay. Pero yung muling pagkabuhay po na yan is in the lake of fire. Sabi po sa verse 29, at ang mga gumawa na masama ay parurusahan. So this Resurrection Sunday, mga kapatid, purihin ang Diyos kung tayo po ay nakaranas ng born-again experience. Hindi dapat lumalabas sa bibig natin, oh, born again ako. Ikaw lang ang nagpapatotoo, kailangan may nagpapatotoo sa atin na talagang binago ka ng Diyos. Kahit ang isang aktor, pwede niya, at actress, pwede nila ibida sa maraming tao na sila'y na born again. Pero, the truth of the matter is, nagpapatotoo ba ang Diyos? Nagpapatotoo ba ang iglesia? Nagpapatotoo ba yung mga taong nakakakilala sa atin na talagang tayo'y binago at binuhay muli ng Diyos? The Christian life is not perfect. But if we trust in our perfect Savior, diyan magkakaalaman kung tayo po ay mamumunga. Have you been raised with Christ? If so, mga kapatid, purihin niyo ang Diyos because He loved you before He created you. Pero sa mga taong ngayon na hindi pa tinatanggap si Kristo as Lord and Savior ng kanilang buhay, may pag-asa ka kung tatanggapin mo ang Panginoon. Pero kung hindi mo siya paglilingkuran, pinapakita mo lang, hindi mo pa naranasan ang spiritual resurrection. Jesus has been risen. Jesus has been raised. But have we been raised with Christ? There is hope kung tayo magsisisi at hihingi ng tawad at tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas at paglilingkuran po natin siya for the rest of our lives. Then only can we say, we have been raised with Christ. As we bow down our heads and pray.